Atensyon mga Filipino senior citizens, nako po, isang senador pala ang dahilan bakit hanggang ngayon hindi pa nagiging aprobado sa Senado itong Universal Social Pension. Sinong senador ito? Mamaya-maya pag-uusapan natin. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong nako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto ha, mga Filipino senior citizens. Nako po, isang senador pala ang dahilan bakit hanggang ngayon hindi pa nagiging aprobado sa Senado itong Universal Social Pension. Mamaya-maya kilalanin natin kung sino ang senador na ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Nilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Ito na nga ha mga Filipino senior citizens, no? Atin pong pag-uusapan itong issue tungkol sa Universal Social Pension Bill. Alam nyo po, 8 buwan na itong aprobado sa Kamara at ang pagkakaalam natin nasa Senado na nga ito. Pero hanggang ngayon hindi pa rin ito nagiging priority, hindi pa rin ito nagiging kasama sa agenda ng Senado. Hanggang natapos na nga ang sesyon ng Senado noong February 5 mga ka-vlogs, at magbabalik ngayong June 2 pa dahil nga po dito sa ating election campaign at halalan ngayong Mayo. Kaya po nagsara noong February 5 ang sesyon ng Senado. Pero alam nyo ba na isang senador pala na humahawak ng committee dito sa Universal Social Pension Bill ang dahilan bakit hindi ito nasama sa agenda sa Senado sa nakaraang sesyon. Sino ang senador na ito? Yan, ating aalamin mismo mula kay Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay, isa sa may akda dito sa Universal Social Pension Bill. Congressman Magsaysay, ang tanong po may good news na po ba sa ating mga lolo't lola? Umusad na po ba? Ay, alam mo, talagang ang mga senior citizen nagdadasal talaga kasi 8 buwan na natulog sa Senado. Ngayon wala pang aksyon. Kaya talagang nagtiyaga na nag-antay ang mga nakatatanda. Mukhang hindi na sila makapag-antay dahil 8 buwan na, so nag-rally na po ng isang araw. Opo. Napag-alaman namin na nandun pa sa committee ni Senadora Amy Marcos. So, sana naman, nakausap naman namin siya. Hopefully, ilabas na niya ngayon. At sabi naman ni Senate President Chis Escudero, aabot pa naman. Opo. Kung mailabas ngayon hanggang next week. So, sana naman maawa si Senator Amy Marcos sa mga nakatatanda at aksyonan na niya sa committee niya kasi nasa committee pa aksyonan na niya sa committee itong Universal Social Pension kasi talagang itong pinakamimithi, itong pinakaaantay ng mga nakatatanda na lahat na ng seniors ay tatanggap na ng buwanang pensyon. Opo. Sabi niyo po, nakausap na ninyo si Senator Amy Marcos at nasa committee niya, yung pong counterpart itong panukala na ito, na ipaliwanag po ba sa inyo kung bakit naantala ang pagpasa nito at ano ang commitment na malinaw na ibinahagi po niya sa inyo? Wala naman malinaw na commitment. Sabi naman niya, pag-aaralan niya. Pero napag-alaman ko doon sa isang head ng malaking organisasyon dito sa Pilipinas na PWG na pala yun. Okay. At ewan ko kung anong bakit hindi pa inilalabas. So sana pinagdadasal namin at nakikiusap kami, Senadora Amy Marcos, na sana aksyonan mo na
na itong Universal Social Pension. Maawa ka naman sa mga nakatatanda at ito lang ang talagang inaantay nila. Ang counterpart niyo po dyan, kung di ba yung bill ni Senator Risa Ontiveros, yung 1.5 naman yung kanya, 1,500? Oo, pero si Senator Bong Revilla, ang ano niya, yung version ng Congress, yun din ang kinain niya. Kaparehas po, kaparehas po na sa inyo. Ayan. Yes, parehas. Kung yung hinihingi natin ay 1,000 na pension sa lahat ng senior citizens, di po ba? Kung maaari lang sana, pero talaga namang inayos naming mabuti sa Congress at may mapagpondohan na, pero hanggang 500 lang. Itong mga magpe-pension pag naaprubahan ito. Pero yung mga tumatanggap na ng 1,000 pa rin. Ayun, 1,000 pa rin. Ito pong, kapag po naipasa itong panukalang batas na ito, magkano po yung pondo na dapat mayroon tayo para ma-implement po ito at gaano karaming senior citizen po yung ina-expect na makikinabang po dito? Ang projection namin ay 12 million, so kailangan pa ng mga about 35 to 40 billion. Yung sa sinasabi natin na yun na 35 to 40B ay may pagkukuhanan na po ba tayo? May available funds po ba? Kasi minsan po ang binabanggit Congressman Magsaysay, may mga batas na ipapasa pero hindi na ipatutupad dahil sa kawalan ng budget. May guaranteed budget po ba ito sakaling maipasa? Meron naman nakita ng APRO na may pagkukunan. Oo. Yung kaya naman ipinasa namin sa Kongreso. Opo. Ibig sabihin, kapag maipasa, hindi question yung budget dahil may nakita na kayo ng pagkukuhanan ng 35 to 40B. Yes. Ayan. Yun yung maganda kasi para sigurado yung distribution nito, Congressman, if ever, dun po sa bill ninyo, paano yung magiging means ng distribution nito at paano mapipili yung mga dapat mabigyan po nito? Ano yan? Again, Robert? Opo. Kapag po ipamimigay na natin, halimbawa po sabihin na nating lumusot na sa Kongreso, nilagdaan ng Pangulo, paano po yung distribution nito at sino yung mga mapipili? Paano po sila mapipili ng mga senior citizen? Sige na. Wala nang pili-pili ito, Robert. Basta lolo't lola, meron 500, ganon. Lahat na basta 60 years old. 60 years old pataas, mayaman man, mahirap man, may pension man, wala. Tatanggap ng buwan ng pension pag ito ay naisabatas. Opo. Yung buwan ng pension na ito, Congressman Magsaysay, paano po maibibigay sa kanila? Yung monthly na yon, may card po ba or what? Kagaya din ng pagbibigay ng social pension ngayon ng mga indigent. Ang nagbibigay pa sa ngayon ay ang DSWD. Opo. Dahil hindi pa na masyadong kaya ng NCSC. Dahil sa kakulangan nga ng opisina, manpower, so nandun pa sa DSWD. So kung baka DSWD pa din ang mag-i-implement nito kung sakaling maaprubahan. Ayan. Panguli na lang, Congressman Milagros Aquino Magsaysay, baka may nais po kayong banggitin sa mga lolo't lola na naghihintay po nitong pension na ito. Nasa inyo po pagkakataon. Yes, sa ating mga lolo't lola ay magdasal lang po tayo at sa tingin ko naman ay ibibigay ng Diyos ito sa atin. At may garantiya naman I mean may constant communication kayo doon sa inyong counterpart para mailusot po ito sa Senado. Yes, open naman ang communication namin sa Senate. Ayan, maraming salamat po, Congressman Milagros Aquino Magsaysay. Maraming salamat, Robert. So ayan po mga Filipino senior citizens, mga lolo at lola, no? Nasa committee pala ito ni Senator Amy Marcos. Ang problema pala nito, sa committee ni Senator Amy Marcos, hindi ito nailabas, hindi ito na isama sa agenda ng nakaraang mga sesyon nila bago nagtapos. Hindi ito naging prioridad sa komitiba ni Senator Amy Marcos. Sa makatwid, si Senator Amy Marcos ang siyang dahilan bakit ito naantala sa Senado. Si Senator Amy Marcos ang dahilan kung bakit hindi ito naging aprobado, hindi na pag-uusapan, no? Hindi na isalang kumbaga
sa nakaraang mga sesyon ng Senado. Sana man lang kung naisama ito sa agenda ng mga nakaraang sesyon sa Senado, siguro naman po umabot ito, no, sa pagtatapos ng sesyon ng Senado noong February 5 na meron itong development, no? Kahit paano naging aprobado na ito o di kaya kahit man lang napag-uusapan na ito, no, bago magtapos yung sesyon ng Senado. So, yun, no? At least alam nyo, dahil campaign period ngayon po ay halalan na tayo kasama ang mga tumatakbong mga senador, no? Kasama na nga ito nagpapa-re-election, no? Re-electionist Senator Amy Marcos. Kahit papano, no, alam nyo mga lolo at lola kung ano ba ang dahilan, no? Bakit hindi ito naging prioridad sa Senado at hindi ito napag-uusapan sa Senado hanggang nagtapos na po ang sesyon. So, at least alam nyo kung sinong senador ang humahawak sa committee dito sa Universal Social Pension Bill. At yan ay walang iba kundi si Senator Amy Marcos. Kaya naman mga Filipino senior citizen, ano po inyong komento? Ano ang inyong reaksyon sa balitang ito? Ibahagi nyo na sa comment section na nasa baba. Bago ko magtapos sa video na to, kung gusto nyo po sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click nyo po ating join button. Maraming perks dyan mga vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng ating mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo ding i-like ang video na to at kung meron ka pa mga tanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.